Panginoon naming Diyos na banal, aming Ama na nasa langit, aming Panginoon na pumili sa amin sa simula pa lang ng pagkalalang ng mundong ito. Kayo po ang unang nagmahal sa amin, kayo po ang pumili, wala kaming ginawa, wala kaming contribution sa amin pong kaligtasan. Kitang-kita namin ang inyong pong kabutihan, ang grasya ninyo, ang nag-uumapaw ninyong pag-ibig. Wala kaming may pagmamalaki sa amin pong sarili. Kahit tingnan namin ang amin pong mga kapwa-tao ah, na nasa isipan namin ay hindi namin maarok na kayo po ang naunang nagmahal at pumili sa amin at dadalhin niyo po kami sa future glory. Panginoon, maraming salamat sa mga katotohanan ito. Nananalangin po kami, Panginoon, sa oras na ito na kayo po ang maitanghal, kayo po ang maitaas. Ang salita po ninyo ang mangibabaw, Panginoon. Naway pagpalain niyo ang bawat isa sa amin. Buksan ninyo po ang puso namin, ang isipan namin, makita ka, kausapin niyo po kami, ibuhos ninyo ang pagpapala na hindi naman kami karapat-dapat. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa pagtitipon pa lang na ito, kitang-kita namin ang inyo pong sobra-sobrang pagpapala. Pinapanalangin namin, Panginoon, ang mensahe na ito na naway maging kapakinabangan sa aming kaluluwa, sa amin pong buhay, magkaroon ng benepisyo sa amin pong mga pamilya, sa lugar na kinalalagyan namin, at higit lalo, Panginoon, maitaas yung kaluwalhatian mo sa amin pong buhay. Lord, saliksikin niyo din po ang puso namin. Kayo lamang po nakakakilala sa amin. Kayo po ang nakakaalam ng isip, puso namin, at wala kaming maitatago dito, Panginoon. Lord, kayo po ang personal na kumilos sa pamamagitan ng inyo pong salita. Tinataas namin sa inyo ang fellowship na ito, ang service na ito, Panginoon. Naway kasihan niyo po ng pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon Diyos. At nawa kayo po, Panginoon, ang mabigyan ng parangal sa lahat ng amin pong ginagawa. Lord, we praise you, we give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Alam niyo po, 1986 nang maglungsad ang tinatawag na the Challenger Space Shuttle. Pero ang tawag sa kanya ay isang disaster. Itong space shuttle na ito na pinalipad nila sa kalawakan na inaakala nilang magiging isang turning point event ng advanced technology, pero ang naiugnay sa kanya na word ay isang disaster. Kaya tinawag siyang Space Shuttle Challenger disaster. Alam niyo ba kung bakit? Dahil bago pa lang paliparin ang space shuttle na ito, noong 1986, nagbabala ang mga engineers na gumagawa dito dahil nakita nila na iba yung level ng weather condition sa kalangitan at sa alapaap kumpara dito sa Earth kapag ito ay pinalipad nila. At alam nyo, ang sabi nila, hindi po pwedeng magtagal yan doon sa taas dahil merong isang O-ring seal. Alam nyo yung O-ring seal? Yung isang parang rubber band na nakalagay doon sa mga parang tornilyo para hindi mag-leak yung parang something na fluid. At sabi nila, baka pumalya o masira yung O-ring na pagkaliit-liit niyan. Alam nyo, sa kabila ng mga concerns at warnings ng mga engineers na ito, yung mga approving body ay binaliwala nila ito at sabi nila, paano magkakaproblema? Napakaliit lang ng mga O-ring seal na iyan. Could you imagine yung rubber band na yun? Binagwalang bahala nila. Nag-take off itong Space Shuttle Challenger, 73 seconds. Pagdating dun sa taas, tama ang hinala ng mga engineers. Nagbiyakan at sumabog yung mga parts dahil doon sa simpleng O-ring seal. At alam nyo, 7 crew members ang namatay at sumabog ito. At itong tragedy na ito, makikita natin sa history na nagbago ng technology dahil yung kanilang safety procedures, lagi nilang pinapakita at sinasabi at winawarningan lahat ng mga engineers at piloto
Sinasabi nila na lahat ng warnings na ibinibigay sa inyo ng mga engineers ninyo at gumawa nito ay i-take ninyo seriously at huwag kayong magpaalaw ng pressure or tinatawag na overconfidence sa inyong sound judgment. At natutunan nila ito sa ganito kasalimuot na tragedy sa Space Shuttle Challenger na ito. Pag tiningnan natin ito, ang pinapakita ko sa inyong kwento na ito ng Space Shuttle Challenger, ay ganito natin mailalarawan ang Lord's Prayer. Dahil ang Panginoong Jesus, bago niya itinuro sa kanyang mga alagad at sa lahat ng kanyang mga tagapakinig, ay hindi niya agad tinuro yung tama or yung mga positive na traits kung paano sila manalangin. Kundi ang Panginoong Jesus, naglaan siya ng mga tinatawag na mga serious warnings na hindi nila dapat gawin. Dahil para sa Panginoong Jesus, ang panalangin ay isang seryosong bagay na dapat nilang bigyan ng pansin. Kaya kung tayo ay may mga Biblia, makikita natin itong text na ito sa the Lord's Prayer sa Matthew chapter 6 verse 5 to 15. So babasahin natin yung 5 to 15, pero ang gagamitin lang natin ay yung verse 5 to 6. Pero maganda makita natin yung pinaka-context nito. So kung kayo po ay may mga Biblia, siguro basahin natin ito sa Tagalog. Tama ba? May Tagalog ba dyan? O English? Sige, sa English muna natin basahin. Tsaka natin sa Tagalog. Sabi dito sa English translation, sa ESV, "And when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners that they may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Pray then like this: Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." Sa Tagalog version, basahin natin. Sabi dito, kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin na nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita. At ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo, ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Verse 7, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang inyong pangalan, dumating nawa ang inyong kaharian. Masunod nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kaluwalhatian
magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So ito po ang salita ng Diyos. Tayong lahat ay makinig at magpasakop. So alam na natin na ang pinaka-theme ng book ni Matthew ay para ipakita sa kanyang mga mambabasa na ito ay kingdom ng Panginoong Diyos at si Jesus ay isang hari na dumating at dumating na ang kanyang kaharian nang ipinapakita niya ang konteksto na ito at pagkakasulat. Makikita natin ito sa pagbaybay natin sa chapter 5 na tinatawag na sikat na Sermon on the Mount. Kaya after nito, makikita natin na sunod-sunod yung mga tinatawag na episode or series ng mga pagtuturo o mga lessons or mga instructions para sa kanyang mga disciples. So mahalaga itong makita natin. Ewan ko kung nandito kayo nung last Sunday. Kasi makikita mo, yung chapter 5 na Sermon on the Mount, ay kung paano siya nagturo sa mga tao at sinasabi niya yung mga mapalad, blessed are the people, blessed yung ganito, blessed are the poor, mapalad. Di ba naalala nyo yung last time na pinreach dito ni Pastor Paul? Wala na, si Vince lang ang kausap ko. Di ba yung 10 Commandments? Di ba? Pinapakita ni Moses sa mga Israelites yung mga dapat at mga tagubilin. So pagpapakita yun na yung mga people of God, ito yung kanilang magiging itsura, ito yung kanilang magiging exclusivity ng kanilang pagiging nasasakupan ng Diyos. Pagdating dito sa New Covenant, sa chapter 5, nung nagturo ang Panginoong Jesus, alam mo, magugulat ka kasi yung paunang word na nandoon sa Sermon of the Mount, kung bababasa niyo yon sa verse 1, ang sabi doon, dinescribe ni Matthew na si Jesus daw ay ibinukas niya yung kanyang bibig at isinalita niya yung salita, yung word. Pagpapakita yun na merong pagtatagpo ang Diyos sa Old Testament at sa New Testament ay pinapakita na halos same na same. Yung Diyos na kumakausap sa bayang Israel at yung mga bayan ng Israel sa New Testament na pinapatungkulan ng Panginoong Hesukristo. Nagbibigay siya ng instructions, di ba? Last Sunday sa anniversary natin, pinakita ko na ang Lord nagbigay siya ng instructions sa kanyang mga people. Pero dito sa chapter 5 sa Sermon of the Mount, nagbibigay din ng instructions ang Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disciples. Kaya sunod-sunod yung mga teaching, sunod-sunod yung mga instructions, yung mga lessons para sa mga taong nasa loob ng kingdom, yung mga papasok sa kingdom at yung magkiklaim na sila ay mga taga-kingdom at nasasakupan ng Panginoong Jesus. Amen po? So, pagdating ng chapter 5, pag umusog tayo sa chapter 6, merong ipapakita dito si Matthew na tatlong importanteng aspect ng tinatawag na Christian life or yung mga religious duties or responsibility ng mga taong nasa kaharian ng Panginoong Diyos. At makikita natin yung tatlong punto na ito sa una sa pagbibigay, pangalawa sa pananalangin, pangatlo sa pagfa-fasting. So yung chapter 6 na ito, makikita natin, yung pinagkuhanan natin ng context nito, yung chapter 6 verse 1 to 14, nakasandwich dyan yung prayer. Kaya ito lang yung kino-cover natin, pero ang gustong ipakita sa atin ni Matthew dito, merong ginagawa ang bayang Israel at ang mga people of God ng pagbibigay, pananalangin, at pagpa-fasting. So importante ito dahil gustong ipakita sa atin ni Matthew, ito na yung ginagawa nila sa panahon nila, nagpa-fasting sila, nagbibigay sila, nagpe-pray sila. Pero si Jesus, dito sa binasa natin,
makikita mo, bibigyan niya ng diin yung tatlong responsibility at duties ng mga tao na kausap ni Jesus dito. Bakit? Kasi mali yung kanilang way na ginagawa pagdating sa pagbibigay. Mali yung way nila ng pagdating sa pananalangin. Mali yung way nila pagdating sa tinatawag na pagfa-fasting. Kaya makikita mo, binibigyan niya ng diin na yung tradisyon nagkaloko-loko. Yung sistema na binigay ni Moses noon para protektahan ng bayang Israel at hindi sila magkaroon ng pagkakasala, nag-iba yon throughout the New Testament age. At makikita mo sa isang word na parang layman's term natin sa panahon natin, ang gustong ipakita dito sa text na ito, ang Lord nagbibigay siya ng diin na itong mga ginagawa ninyo, you people of God, yung mga Israelites, nananalangin kayo, parang sinasabi niya na, tigilan ninyo yan, nasalaulan ninyo yung pinaka-primary principle ng pananalangin, ng pagbibigay at ng pagpapasting. Binaboy ninyo yung mga commands ko noon. Pinapalitan ninyo ng isang bagay na hindi katanggap-tanggap at hindi naman yan yung naisin ko. Kaya minsan, makikita natin dito medyo matalas yung pagkakabanggit ng Panginoong Hesukristo dito. Kaya bigyan ko kayo ng example. Itong time na ito, di ba naalala nyo si Jesus, nung pumunta siya sa templo, sabi ng Matthew 21, verse 12 to 13, pakinggan nyo lang ito. Ito yung medyo magandang scene na makikita natin kung bakit ko sinasabi na ganito yung binibigyan diin ng Panginoong Hesus. Sabi ng verse 12, pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pakinggan niyo itong verse 13. Sinabi niya, sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. So, dito makikita mo palang ang ganun yung distaste, ganun yung klase ng pagko-confront ng Panginoong Hesus sa mga maling way ng mga teachers at ng mga sumusunod sa mga teachers ng mga religious leaders nung time na ito. Kaya ganito yung klase ng confrontational approach ng Panginoong Hesus. Kaya makikita mo yung kanyang matinding divine judgment. At makikita natin ito, bakit sinasabi mo, Pastor, na nandyan yung giving, nandyan din yung fasting. Makikita nyo kasi sa chapter 6, verse 1, binanggit dito ni Matthew na ang unang tinukoy ng Panginoong Hesus ay, una, mali din yung inyong way ng pagbibigay. Sabi niya doon sa verse 1, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Verse 2, tingnan nyo ito. Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. So dito makikita mo, ang unang ginawa ng Panginoon Diyos, okay, nagbibigay kayo. Minsan akala nila proud na proud sila, pero dito itinatama ng Panginoong Hesukristo yung sa part at area ng pagbibigay. Hindi genuine yung ginagawa nila. Meron itong pitak ng hypocrisy na pinapakita dito. Nagpa-practice sila ng hindi righteous na act, kundi hypocritical way, especially ang mga leaders. And then ikalawa, na gusto ko makita natin dito yung pagpa-fasting. Sa later part ng verse 16, makikita ninyo, tinukoy ng Panginoong Hesus dito yung mga nag-aayuno. Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari.
Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. So imagine ninyo, napaka-importante sa bayang Israel nung time na yung mga ganitong mga duties at responsibility, yung mga pagpa-fasting. Pinapakita nila ang way kasi ay gusto sabihin dito na hindi mo dapat ito gawin na parang pinapangalandakan mo. Okay, ginagawa ko yung pag-aayuno, nagmumukha akong banal, at hindi ito kinalulugdan ng Panginoong Diyos dahil isa itong hindi magandang gawain na makikita natin at pinipigilan at nilalabanan ito ng Panginoong Jesus. And then yung ikatlo na pag-uusapan natin is about sa prayer. At ito na nga yung the Lord's Prayer na sa makikita natin sa verse 5. Nilabanan niya at pinakita niya din na kapag nanalangin kayo, sabi sa verse 5, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mapansin niyo yun, ilang beses niyang tinukoy yung word na yun. Yung mga hypocrites, mga nagkukunwari. So, pinapakita dito, hindi ganyan yung tamang pananalangin. Hindi ganyan yung tamang pagfa-fasting. Hindi ganyan yung tamang pagbibigay. So, ang Panginoong Hesus, nagbibigay siya ng pagdidiin sa mga bagay na ito. Bakit? Kasi ito yung pinaka-nature na makikita natin sa problema ng isang tao at maging mga mananampalataya na katulad natin. Ang ano yun, Pastor? Yung depravity of the human heart can pervert even the holiest means God has provided for drawing near to Him. Yung lubos na kasamaan ng puso ng tao ay meron siyang kakayahang baluktutin maging ang mga pinakabanal na biyaya at kaparaanang itinalaga ng Diyos upang ang tao ay makalapit at makipag-ugnayan sa Kanya. Ang gusto ko lang sabihin dito, imagine niyo yung sinfulness ng tao. Kahit na meron kang responsibility o duties na pwedeng gawin sa Panginoong Diyos, especially yung prayer, imagine niyo yun. Binigay yun ng Panginoon para magkaroon tayo ng direct access sa Panginoong Diyos at makipag-usap tayo. Pero minsan pag hindi mo binantayan ang iyong sinful nature, ang iyong heart, ang iyong mind, kaya nitong baluktutin yung isang sagrado at pamamaraan na ipinagkaloob ng Panginoong Diyos para sa ay lapitan. Amen po? Kaya minsan kailangan nating maintindihan na itong mga religious duties na ito, kailangan gawin natin siya sa tamang paraan na naisin ng Panginoong Diyos. At papaano yon? Kailangan nating tingnan ang salita ng Panginoon Diyos para nang sa gayon makita natin yung kabuyang-yangan ng ating mga puso na ito ay sinful, ito ay something na makaya niyang baluktutin ng isang sagradong pamamaraan na means of grace na nilaan ng Panginoong Diyos. Kaya ito yung magiging mensahe po natin ngayon pong umaga. Wala na yan dyan eh. Ang pananalangin bilang pinakadakilang pamamaraan ng pakikipag-ugnayan at paglapit ng isang mananampalataya sa Diyos ay maaaring masira at madungisan kapag ito ay ginawa sa paraan ng maling saloobin at hindi naaayon sa kanyang banal na kalooban. So anong ibig mong sabihin, Pastor? Kahit na merong prayer tayo na pwede tayong maka-access sa Panginoong Diyos, kahit ito ay regalo niya, ito ay binigay niya sa mga believers para tayo ay makatanggap ng mga blessings niya, pero kapag hindi mo ito ginawa ng tama, i-defile mo yung isang sagrado at binigay na regalo ng Diyos at hindi mo ito ma-appreciate in your entire Christian life. Magkakaroon ka ng sinful motives at ang iyong attitude sa paglapit sa Panginoong Diyos ay isang baluktot at hindi mo na siya makikita at kailangan mo ng isang Panginoong Jesus para magpakita sa iyo at itaboy yung mga makasalanang mga motibo at attitude sa ating mga puso dahil tanging ang grasya ng Diyos lamang ang makakapagbunyag nito sa paraan ng kanyang salita. Kaya simple lang po yung magiging
pagtalakay natin dito. Kapag tayo ay mananalangin, ang responsibility natin ay manalangin. Amen po? Pero kapag nanalangin tayo, tandaan natin po yung dalawang bagay na ito. Una, kailangan nating maintindihan na i-reject natin yung tinatawag na self-glorification. Yun yung number one, reject self-glorification kapag tayo ay lalapit sa panalangin. Iwaksi natin o tanggalin ang pagtataas sa sarili. Ikalawa, we need to pursue a meaningful communion with God. Pagsikapang magkaroon ng makabuluhang pakikipag-ugnayan sa Diyos na ipinipresenta ng Panginoong Hesus dito. So number one, kailangan nating iwaksi ang pagtataas sa sarili, reject self-glorification. So makikita natin ito sa verse 5, pero maganda ito, isa-isahin natin. Sa verse 5, makikita ninyo, sabi ni Matthew dito, yung unang phrase, sabi ng Panginoon, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. So gusto kong tingnan ninyo yung unang part. Sabi ng Panginoong Hesus dito, kapag nananalangin kayo. So, very interesting ito. Alam niyo kung bakit? Hindi ito sinulat ni Matthew na ang ginamit niyang word ay yung kung, yung parang if. Diba? Napansin niyo yan? Ang sinasabi niya dito, kapag nananalangin kayo. Pinapakita dito kasi pag nilagay yung word na if, yung kung, parang optional. Parang, kung magpe-pray ka sa ganito, okay lang yan. Kung a-attend ka ng prayer meeting, okay lang yan. Kung magpe-pray ka sa devotional mo, okay lang yan. Pero dito, ang word na makikita natin dito is yung when. Sabi doon, and when you pray, ibig sabihin, pagpapakita ito na continuous. Pagpapakita ito na nag-e-expect ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos, na ang lahat ng mga mananampalataya ay nagpe-pray. Ang mga mananampalataya ng Diyos na niligtas niya, hindi optional na mag-pray. Kaya ang language ng 1 Thessalonians 5 verse 17, makikita ninyo, sabi niya, pray without ceasing. Pananalangin na walang patid. Nag-e-expect ang Panginoong Hesus sa atin, Pastor, bakit? Kasi alam na alam ng Panginoong Diyos na dapat na manalangin ang kanyang mga bayang pinili dahil hindi nyo kakayanin. Ito yung pinakasinasabi ng Panginoong Hesus dito. Bakit? Pansinin niyo ito. Sa Matthew 26, merong isang example dito na nag-e-expect ang Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples dahil pinakita niya na napaka-weak ng isang human nature na katulad natin. Napakadali nating matempt. Napakadaling matanggal lahat ng mga nasa isipan natin kahit na naibaon sa iyo ang 5 solas na kumpleto mo. Hindi yun isang guarantee. Papakita ko po sa inyo. Sabi sa Matthew 26 verse 40, ito yung kwento ng Panginoong Hesus nung siya ay pupunta na sa cross. Sabi dito sa verse 40, nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, talagang si Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras man lamang? Ano tinutukoy niya? Nagpupuyat kasi nagpipray na ang Panginoong Hesus nung time na ito Tapos, expect niya, yung mga disciples, tutulungan siyang mag-pray. Tapos, dahil pupunta na siya sa glorification ng cross, tapos pagbalik niya, imagine niyo yung frustrations ng Panginoong Yesus. Imagine niyo, parang sinasabi niya, hindi man lamang ba kayo makatagal kahit 1 hour? Di ba parang, ito na nga lang yung time kung makakasama ninyo ko. Tapos hindi pa kayo makatagal ng 1 hour na mag-pray. Tingnan niyo yung susunod na verse, verse 41. Sabi ng Panginoon, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Sabi ng English translation, watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. Lagi kong nare-remember ito. Alam niyo kung bakit?
Kasi ito yung pagpapakita na ito yung totoong mga, kung ikaw ay mananampalataya, talaga magdidepende ka sa Panginoong Diyos. Bakit? Ang isang matunay na naiintindihan ng Christian life, may intindihan niyang punong-puno siya ng kayabangan. Ito si Peter, punong-puno ito ng kayabangan. Imagine ninyo, sinasabihan siya na hindi nag-pray, pero hindi talaga sila nag-pray. Ano ang makikita nyo after nito? Sino yung pinaka-umiyak? Sino yung pinaka-talagang sumabit? Walang iba kundi si Peter. Tinatwa niya na halos kaparehas ni Judas yung kanyang ginawa. Kaya pagpapakita ito, mga kapatid, na hindi tayo magkaroon ng result, produce ng kayabangan, na alam ko na yan. Lagi naman kami nasa prayer meeting. Hindi na ko na kailangan mag-pray. Alam ko na, tagal ko na sa mananampalataya eh. Tsaka na lang ako magpe-pray. Hindi. Ang pinapakita sa atin dito, ini-expect ng Panginoon ng kanyang mga bayang niligtas o mga people of God na dapat tayo ay nananalangin, na tayo ay dapat sumasangguni sa Panginoong Diyos, nagpapasakop sa lahat ng ating mga options at mga choices. Lahat ng nagkiklaim na sila ay mga disciples at mga Christians, ini-expect sa atin na tayo ay nagpe-pray. Tayo ay nananalangin sa hard times. Tayo ay nananalangin kapag peaceful na yung mga times natin. Minsan, no, ang sarap. Ito yung part na napakagandang manalangin kapag alam mo yung wala ka na talaga. As in, talagang prayer na lang talaga ang meron ka. Pero alam niyo po ba na isa yon sa blessing ng Panginoon, yung binibigay niya na pagsubok? Pero alam niyo, ang isa sa pinakamabigat na part ng isang buhay mananampalataya is kapag sinagot na yung prayer mo at inanswer ng Lord yung prayer mo, yung susunod mo na gagawin, minsan mas mabigat na pagsubok yon. Kasi minsan hindi mo nakilala ang Panginoong Diyos. Hindi mo na sa kailangan. Kasi ano pang pagpe-pray mo? Na-answer na yung prayer ko. Amen? Minsan, mas madaling mag-pray sa hard times kapag meron kang kailangan. Pero napakahirap manalangin doon sa time na ikaw ay ibinless ng Panginoon at wala ka ng kailangan. Minsan makikita natin in example ng Panginoong Hesus, yung pananalangin. Kaya ito yung tututukan natin sa buong series na ito, mga kapatid. Maganda ito, kaya ayoko magmadali. Ang Panginoong Hesus, nag-start siya ng ministry niya sa prayer. Ginawa niya yung kanyang ministry sa start ng panalangin. Minsan, no, nung sinulat ko nga ito, may notes pa ako dito. Ikaw ba, pag nag-i-start ka ng day mo, ano ang una mong ginagawa? Nagtatrabaho ka agad? Or medyo ito masakit. Cellphone agad? Boom. Joke lang. Minsan, no, ang hirap ng ganitong bagay na pinapakita sa atin ng Panginoong Diyos. Siya ang model. Bago niya piliin ang kanyang mga 12 disciples, nanalangin ng Panginoong Hesus. Bago matapos ang kanyang ministry, hanggang sa cross, nananalangin ng Panginoong Hesus. At pagdating sa langit, sinasabi ng Hebrews at yung pinag-aralan natin sa John chapter 17, ang Panginoong Hesus nagpe-pray pa rin siya hanggang sa point of time na ito. Ipinagpe-pray tayo. Amen po? Kaya napakaganda ng example ng Panginoong Hesus. At isa sa mga gusto ko lang dinagdag ko lang ito kasi naalala ko nang nagbabasa ako ng Bible. Nakita ko ito na ang mga disciples ay grabe silang mag-pray. Nung sila ay iniwanan ng Panginoong Diyos, kasi binilin sa kanila na mag-pray kayo.
bago dumating yung banal na spirito. At alam nyo, hindi ko na babasahin yung buong pinaka-context, ikukwento ko na lang sa inyo. Sa Acts chapter 10, hindi pa dumating na yung banal na spirito dito. Sa verse 1 to 48, merong nagngangalan ditong si Cornelius. Hindi siya Hudyo, isa siyang Gentile, at hindi siya kaparehas na katulad nila Pedro at ng mga disciples. Pero alam niyo, ang isa sa mga descriptions ng Acts chapter 10, ito daw si Cornelius ay nagpe-pray sa Panginoon. At nakaabot yung kanyang prayer sa Panginoong Diyos. At alam niyo, ang isa sang mahiwaga dito, alam niyo kung ano? Si Peter, nung time na ito, si Peter, nandoon siya sa kanyang regular na prayer time. Siya ay magpe-pray. At alam niyo, ito yung sikat na nagkaroon siya ng vision doon sa time ng kanyang prayer. Merong isang bumaba ng mga pagkain, isang buffet. Joke lang. Parang basta ganun. Tapos, yung bumaba na pagkain, sinasabihan siya, kumain ka. Ayaw ni Peter, Lord, sabi ko, hindi ko pwedeng kainin yan. Tapos, ang sabi sa kanya ng Holy Spirit, wag mong tanggihan. Pagpapakita yung vision na yon na merong mangyayari sa hinaharap na Gentile believer na hindi nila pwedeng tanggihan. Kasi nung time na ito, ang nasa isipan ng mga disciples na ito, kapag hindi namin kauri, ay wala sa kanila ang kaligtasan. Pero ito, pine-prepare na niya ang mga Gentiles nung time na ito. At very interesting ito, bakit? Kasi sa Acts chapter 10 verse 44, nung nagpe-pray si Peter, narinig ng Lord yung prayer ni Cornelius, at kumilos ang banal na spirito, pinapunta siya doon sa bahay ni Cornelius. Alam niyo kung ano nangyari nung pinapunta siya? Nakapag-present siya ng gospel. Nag-start na kumilos ang banal na spirito, nag-open up yung house na yun dahil sa kilos ng Diyos. At nagpe-present na si Peter, at alam niyo ang sabi ng word dito, ng verse 44, nagpe-present siya, sabi niya, while Peter was still saying this thing, nagpe-present siya ng gospel, the Holy Spirit fell on all who heard the word. Ibig sabihin, nung nagpe-present ang si Pedro, doon daw bumaba ang banal na spirito at yung last phrase, sa lahat ng mga nakarinig ng salita ng Diyos. Anong gusto kong ipunto dito, mga kapatid? Minsan, nasa isipan natin, alam ko na ang solas. Hindi mo na ako masusway kahit na Siguro nasa isipan natin, kaya na nating mag-evangelism. 5 solas, ibang kayo, church. Kami, ito kami. Hindi, makikita mo dito. Nandito ang involvement ng prayer. Nandito ang involvement ng banal na spirito. Nandito ang involvement ng obedience ng mga people of God. Nandito ang involvement ng panalangin ng mga tao na kinikilos ng Diyos para saan? Para idagdag sa kanyang iglesia. Kaya minsan nagtataka tayo, paano kaya tayo dadami? Paano kaya madadagdagan ng church natin? Hindi ito sa paraan na naiisip ng isang tao. Ito ay sa paraan na involved lahat, na doon ang panalangin ng mga churches, panalangin ng isang mananampalatayang sumusunod, panalangin ng ililigtas ng Panginoong Diyos. At ngayon, kikilos ang banal na spirito, ililigtas niya ang mga hindi karapat-dapat at nasa isipan mo na akala mo hindi maliligtas. Amen? Kaya minsan, minsan may ganun akong temptation sa akin bilang pastor at bilang nagtuturo. Minsan minsan may times na nire-rebuke ako. Minsan kahit na madaling i-win yung tao, madali siyang paliwanagan, pero dito pinapakita, hindi mo yan kayang gawin on your own. Kailangan mo ng unity ng iglesia. Kailangan mo ng power ng banal na spirito. Kailangan mo ang salita ng Diyos. Kailangan mo ang iglesia. Amen? Kaya ang point na gusto kong ipakita sa inyo dito is, ang panalangin, ang pinakadakilang spiritual na sandigan ng mananampalataya
na itinalaga ng Diyos upang maisakatuparan ang kanyang banal na mga layunin at magawa ang mga bagay na hindi kailanman maaabot ng lakas, karunungan o pagsisikap ng tao. Sa pamamagitan ng panalangin, ang imposible sa tao ay nagiging posible sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit ko sinasabi ito? Dahil pag binasa niyo po ang book ng Acts, nung umalis ang Panginoong Jesus, pinakita ni Luke na yung susunod na actions ng mga disciples, alam niyo kung nasaan sila? Wala sila doon sa mga trabaho nila. Wala sila doon sa kanilang mga sarili-sariling mga buhay. Nandoon sila, nagtitipon, at ang sabi ng Acts chapter 1 verse 14, they are with one accord. They were devoting themselves to prayer. Lahat sila devoted sa panalangin. Yun ang kanilang nasa isipan. Yun ang kanilang aim bilang isang iglesia. Nagsasama-sama sila upang manalangin. Kaya dito makikita natin, ini-expect ng Panginoong Diyos na tayo ay mananalangin or in our individual pursuit. At pangalawa, nandoon tayo na ini-expect ng Panginoon na tayo ay mananalangin in a corporate na prayer, na pagsasama-sama. Dahil, mga kapatid, walang iglesia, walang Christian na magsusurvive sa mundo na ito nang walang panalangin. Kaya ini-expect sa atin na tayo ay mananalangin. Amen po? So isa yon sa gustong ipakita dito sa atin. Ang mga mananampalataya ay ini-expect na tayo ay mananalangin. Hindi ito optional, hindi ito something na pag nagkasakit ka lang, tsaka ka mag-start na manalangin. Hindi. Pinapakita sa atin, ini-expect ng Diyos na tayo ay mananalangin on our own. And then tinuro ng Panginoong Hesus din dito sa susunod na mga phrase, kung ine-expect ng Panginoon na tayo ay mananalangin, nag-i-expect din ng Panginoong Hesus na kailangan nating baguhin yung mga wrong motives at attitude pagdating sa way ng ating nakasanayan na panalangin. At ito yung ipo-point out ni Matthew dito, na i-expose ng Panginoong Hesus yung mga errors ng pagpe-pray nung time na ito. Sabi doon sa verse 5, sabi doon, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. So, yan lang muna. So, sa English translation, you must not be like the hypocrites. So, bakit hypocrites o hypocrisy ang dinidiin dito? Yung word na mapagkunwari, ibig sabihin hindi ito totoo, hindi ito genuine, at hindi na ako ang tinutukoy talaga ng Panginoong Hesus dito ay yung mga Pharisees at mga religious leaders na nandoon sa time na siya ay tinuturo niya ito. Kasi naalala niyo yung 7 woes, yung kayo mga hipokrito, yung binasa natin dito ng last time na nakakapanindig balahibo. So para yun sa mga religious leaders nung time na ito. Ang Panginoong Hesus, ina-attack niya yung wrong system pagdating sa pananalangin na mali. Winawarningan sila ng Panginoong Hesus dito, saan? Yung danger ng tinatawag na self-glorification. Pastor, bakit? Imagine niyo, sinabi doon sa next phrase, mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. So, makikita mo dito yung mga religious leaders na ito na ginagaya ng mga tao nung time na ito na ayaw ng Panginoon itong klase ng way ng pananalangin nila. Itong mga leaders na ito, gustong-gusto nila yung attention. Itong mga leaders na ito, gustong-gusto nila yung self-proclamation. Itong mga leaders na ito, gustong-gusto nilang ma-recognize sila. At merong ang isa sa account ni Luke, itong mga religious leaders daw na ito, kapag pumupunta sila sa mga market, kailangan babatiin mo sila. Hindi mo pwedeng parang iisnabin mo sila dahil
Pag ginawa mo yun, hindi yun katanggap-tanggap sa kanila. So pagpapakita na kailangan nila ng recognition, kailangan nila ng attention, kailangan maitaas mo sila sa level na hindi sila kaparehas ng parang yung word na pipitsugin. At nakakatakot ito dahil nagmumula dito sa self-glorification na ito. Dito nagpo-produce ang tinatawag na hypocrisy. Yung pagkukunwari is makikita mo yung gathering ng attention gusto mo sa iyo. Kaya ang next mong gagawin ay magiging mapagkunwari ka. Magiging hypocrites ka. Yung center ng attraction, laging gusto mo sa iyo. Makikita mo na ikaw yung importante. Makikita mo na dahil importante ka, yung ibang tao ay hindi na importante sa iyo. Dahil importante ka at hindi importante yung ibang tao, ibig sabihin, yung mga kailangan mo ngayon, ang mas importante kaysa sa pangangailangan ng ibang tao. Dahil importante yung kailangan mo, hindi na importante yung nasa paligid mo. Kaya pansinin ninyo, minsan pag pumapasok ito sa ulo ng isang mga tao at mga mananampalataya, pansinin ninyo ang susunod nilang panalangin. Minsan, dumidiretso tayo sa Panginoon. Lord, sagutin mo na po ang prayers ko. Parang awa nyo na po. Mahalaga po ito. Minsan kahit hindi kalooban ng Diyos, ipipilit mo. Lord, sagutin niyo na po yung panalangin ko. Baka magkaroon ng ganito yung pamilya ko. Lord, please. Tapos minsan sasabihin pa natin, Lord, for your glory. Pero ang totoo, glory mo yung gusto mo. Ipipilit mo. Kasi nandoon nakafocus ang iyong pananalangin at iyong attention hindi na sa Diyos. Nakafocus lahat sa iyong sarili. Ikaw na ngayon ang importante. Sa iyo na ngayon umiikot ang universe. Di ba, naalala nyo yung pinag-aralan nating Soli Deo Gloria? Amen? Soli Deo Gloria, saan umiikot lang lahat? To God be the glory. Kung hindi ba sagutin ng Panginoon Diyos ang panalangin mo, magiging masaya ka ba? Kung yun ang kagustuhan ng Diyos, let the glory of God be exalted. Kaya minsan makikita nyo ito sa application natin, sa generations natin, yung culture ngayon. Ay makikita mo, it's all about me, the culture. Yung personal na recognition. Gustong-gusto ng generation natin. Alam niyo yung gustong-gustong mahimas. Yung ating, ang galing mo. Ang ganda mo. Di ba? Parang, wow! Yan, minsan yung mga personal achievement na nasa post sa social media, minsan di naman masama. Pero minsan, anong napapansin ninyo? Pag dumadami yung likes, dumadami yung heart, ano ang nararamdaman ninyo? Di ba mas masarap? Bakit? Kasi ito yung gustong-gusto ng puso natin. Yung attention, yung hearts natin. Kailangan nakafocus yung attention sa ating pusong makasalanan. Ito yung heart natin eh. Nakakataba ng puso kapag maraming likes, kapag maraming attention, kapag maraming hearts, kapag maraming nagko-congratulate. Di ba, umaaliwalas ang araw mo, gumaganda ang mood mo, pero subukan mong i-bash ka. Gaganda pa ba ang mood mo? Hindi. Kasi against yung ating human nature doon. Yung depravity ng puso natin na makasalanan, gustong-gusto niyan yung self-glorification. Gusto nating itaas yung puso natin sa lahat ng madla. Kaya pansinin nyo yung ating magiging prayer sa susunod niyan.
laging papunta sa kung ano yung kailangan ko, sa kung ano yung ma-aim ko, kung ano yung magiging reflection ko. Kaya self-glorification. Ganito ang human pride. Ganito ang sinful nature. Gustong-gusto niyang ma-recognize yung human desire natin at yung mga kagustuhan na hindi kalooban ng Panginoong Diyos. Nangingibabaw siya. Mas nagiging highlighted siya sa prayer kaysa sa will ng Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, ang point na gusto kong ipakita sa inyo dito, yung pansariling kapurihan sa panalangin ay isang panalangin na nakatuon sa pansariling kapakanan ay hindi katanggap-tanggap na gawain at kalapastanganan sa harapan ng Diyos. Ito yung pinapakita ng Panginoong Hesus dito. Kailangan mong iwaksi yung self-glorification, lalong-lalo na pagpupunta ka sa panalangin. Kailangan mong i-evaluate ang iyong prayer life, whether it is a worship to God or worship to yourself. Naalala ko yung last time na iniwan ni Pastor Paul dito last Sunday. Yung parang, hindi ko makalimutan yun, akin ka na. Parang tinatawag tayo na wala ka dapat ibang gods. Ang Diyos lang. I-worship mo ang Panginoong Diyos. At dito, na-realize ko, oo nga, no? Sabi ko, tama ka, Lord. Kasi baka sa prayer life natin, lumalabas na tayo na ang wino-worship natin ng ating mga sarili kaysa ang pag-worship natin sa Panginoong Diyos. Kasi mas marami yung gusto mo kaysa sa nais ng Diyos sa iyong buhay. Mas importante na masunod yung gusto mo kaysa magpasalamat ka sa Diyos sa sitwasyon na meron ka ngayon. Alam niyo, minsan, nakaka-amaze ang Panginoong Diyos kasi minsan, nilalagay tayo sa sitwasyon na hindi niya binibigay yung pangangailangan natin, na need natin. Dahil pinapakita ng Panginoong Diyos, kung hindi niya ibigay yung need mo at pinagpipray mo, yan yung pinakakailangan mo sa panahon na yan. Dahil kung ibibigay ko sa iyo itong blessings na ito, baka hindi mo kayanin. Baka ngayon pa lang mawala ka na pag binigay ko. Baka magmataas ka. Baka sambahin mo ang sarili mo. In-answered ng Lord ang prayer ko. Mahal na mahal talaga ako ng Lord. Imposible niya akong pagbigyan. Di ba? Ganun naman nagiging attitude natin kapag nagkakaroon ng answered prayer. Nakatuon na lahat sa ating masarili. Imbis na nakatuon tayo sa Diyos na nagbigay ng kaligtasan sa atin. Amen po? Iwaksi natin yung pagtataas sa sarili, yung self-glorification. Noong 1912, yung Titanic, nung ginawa siya, napakadami ang pumuri sa barko na ito dahil napaka-advanced ng technology at napakaganda. At ang sabi ng iba, ang kayabangan ng famous quote ng Titanic ay, even God Himself could not sink this ship. Sabi nila, kahit ang Diyos hindi mapapabagsak o mapapalubog ang Titanic na ito dahil sa lapad niya, sa laki niya at advance yung technology. Pero alam natin na dahil sa isang tip ng iceberg, lumubog ang isang napakayabang at arroganteng quote ng tinatawag na Titanic. Minsan ganito, hindi dapat ganito ang maging prayer natin. Kapag lumalapit tayo sa Panginoong Diyos, kailangan na iwaksin natin ang ating mga pride at isik natin ang glory ng Panginoong Diyos na merong kababaan. Huwag tayong magpadala sa tinatawag na self-glorification o pagtataas sa ating mga sarili. Amen po? And then ikalawa, we need to pursue meaningless communion with God.
Ang sinasabi ng Panginoong Jesus dito ay pagsikapang magkaroon ng makabuluhang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Verse 6 sabi dito, but when you pray, sabi ng Lord, go into your room. Walang Tagalog. Walang Tagalog. Ayan. Ayan. Ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong Ama. Yung unang phrase, makikita natin dito yung principle ng privacy, yung exclusive. Pagpapakita ito na sinasabi ng Panginoong Diyos, huwag kayong tumulad sa mga yan, sa mga mapagkunwari. Gusto nilang attention, gusto nila nakikita, nakabuyangyang yung puso nila na makasalanan. Ganito ang gawin ninyo. Sinasabi niya, walang audience between you and the Lord. Bakit sinasabi dito na very private at isarado mo ang door? Dahil pagpapakita ito na ang Diyos, who is omniscient, kilala ka, nakikita ka niya, kahit nasaan ka man, wala kang maitatago, hindi ka makakapagtago sa Kanya. Lahat ng sasabihin mo, alam niya na. Lahat ng ginawa mo kahapon, kanina, alam niya. Yung gagawin mo pa lang, alam niya na din. Kaya sinasabi niya, ganito dapat kayo manalangin. Pupunta ka sa isang lugar, isara mo, magkaroon ka ng exclusive na makikipagtagpo ka sa Diyos na nakikilala ka, alam niya kung ano yung sasabihin mo, alam niya yung nasa puso mo, at wala kang maitatago sa Kanya. Doon ka manalangin. Kaya makikita mo yung contrast nito eh. Yung kanina, yung mga religious leaders, gusto nila approval ng mga tao. Nakikita nila, ay, holy yan, ganyan pala manalangin. Pero dito sinasabi, hindi. Yung approval ng Diyos ang gusto kong maintindihan ninyo. So, walang mga tao, magiging honest ka sa Diyos, lahat ng mga kasalanan mo, sasabihin mo sa Kanya, lahat ng mga ini-aim mo, at uunahin mo na magkaroon ng communion sa Diyos na lumikha ng langit na ito. Could you imagine, papasok ka sa isang area mo, private, kilala ka ng Diyos. Makikipagniig ka sa isang Diyos na lumikha ng universe. Sa iyong creator. Sa iyong nagligtas sa iyo. Sa iyong nagbigay ng awa, ng grasya, at siya din yung nagpakita ng pag-ibig bago palikhain ang mundo na ito. So makikita natin yung ganito yung sinasabi ng Panginoong Diyos. Huwag mo silang gayahin. Pumunta ka ngayon dito. Kasi dito wala kang may tatago. Kahit nakatago ka, kita ka ng Diyos na ito. Hindi ka makakapagkunwari. Hindi ka makakapanglinlang ng kapwa mo. Amen po? And then next, sabi doon, shut the door and pray to your Father who is in secret. And binanggit niya ulit yung word na Father. And your Father who sees in secret will reward you. 2 beses na binanggit dito yung word na Father. At ito, very, nakaka-intense ito. Bakit? Kasi makikita mo, ito yung very first time na nag-introduce si Jesus sa Panginoong Diyos bilang Ama. And take note, pag-aaralan natin ito sa susunod, yung Our Father. Maganda ito. Pero ito, bibigyan ko lang kayo ng glimpse lang. Alam niyo ba na walang ibang mga prophet na tumawag na God as a Father? Kahit si Moses na tinatawag siya na friend ng Panginoong Diyos, never niyang tinangkang tawagin na Ama ang Panginoong Diyos. Kahit sila Elijah, yung mga prominent na mga propeta. Pero dito, sa time na ito, ang Panginoong Hesus, nag-i-introduce siya ng isang parang maggulat ka, isang katuruan na parang tawagin ninyo ang inyong Ama na Father. God as a Father. Alam niyo si Jesus, okay lang na tawagin niyang Father as God, yung God. Tama? Okay lang si Jesus, tawagin niyang Ama. Pero dito, ang sinasabi niya,
pray to your Father. Sinasabi niya, ini-invite niya, kayo, mga tinuturuan ko kayo, ang Diyos, tatawagin niyo na siyang Father. At alam niyo, hindi niyo masisisi yung mga religious leaders nung time na ito kasi napakalaking blasphemy ito eh. Nung time, ang tawag sa Diyos is Yahweh, yung I am. At napaka-sacred nitong word na ito, nung pangalan ng Panginoong Diyos. Hindi mo siya pwedeng, di ba naalala niyo nung tinuro ito ni Pastor Paul, natandaan ko ito, bago ka makapasok sa Holy of Holies, napakadaming mga ritual. Bakit? Pagpapakita na ikaw ay napakamakasalanan, hindi ka ba sa pwedeng pupunta doon, may madumi ang kamay mo, madumi ang tela mo. So, ang daming ritual, gagawin mo to, kasi banal yun eh. Ganon yung pagkaka-describe ng Diyos sa lumang tipan. Pero pagdating dito sa New Testament, alam niyo ba ang sinasabi ng Father na yan na binabanggit dyan? Sinasabi ni Jesus, tawagin niyo ang Diyos bilang Daddy, bilang Abba. Parang ganito, sinasabi niya, tanggalin niyo yung mga fear ninyo sa Old Testament God. At gusto kong pumasok kayo sa parang, yung word kasi na daddy, yung parang pupunta ka sa lap ng tatay mo. Hindi kayo ganun, ano? Kunyari, imagine niyo si Brett. Pupunta siya kay Kuya Joel. At, daddy, parang ganun. Yung, nandun yung intimate na relationship. Kilala nila yung isa't isa, nandoon yung endearment nila bilang merong relational na approach. At napaka-shocking nito. Bakit? Kasi, hindi ito kayang tanggapin ng mga Israelite nung time na tinuturo ito ng Diyos, ng Panginoong Yesus. Dahil makikita mo sa Old Testament, pinakita that God is a holy God and man is a sinful. Pero ito sinasabi ng Panginoong Yesus, lahat ng nasa kingdom na nasasakupan ng Panginoong Yesus at Panginoong Diyos, lahat kayo, lahat ng mga niligtas ko, mga pinili ko, pumunta na kayo, lumapit kayo, mag-access kayo sa Diyos at ituring niyo siyang daddy na wala na yung fear. Naalala niyo yung justification by faith? Wala na yung condemnation, hindi ka na kailangan matakot sa Diyos. Nahuhusgahan ka niya, dadaling ka niya sa impyerno. Ang sinasabi dito, kailangan mong mag-jump in sa Panginoong Diyos dahil nandun na siya, naghihintay sa'yo, pinatawad ka na, binigyan ka na niya ng buhay, at willing siya na i-embrace ka. Amen? Di ba naalala niyo yung atonement? Si Jesus. Di ba si Jesus, pinatawad ka. Naintindihan natin yun, tama? Nagkaroon ng sacrifice para sa'yo. Si Jesus yon. So, ibig sabihin, siya din yung nag-ransom, pinako siya sa krus, kapalit natin. So, ibig sabihin, pinatawad na tayo, ginustify ka niya, ang susunod na tanong, alam mo kung ano? Pinatawad ka na ng Diyos, ang tanong, ano ngayon? Nakikipag-usap ka na ba sa Diyos? Nakakapasok ka na ba sa Holy of Holies? Nasasabi mo na ba yung iyong mga pinagdadaanan sa Panginoong Diyos? Nandun na ba yung relationship nyo ng Panginoong Diyos? Lahat ng mga hinaing mo, yung parang pagpupunta ka sa tatay mo, na parang may utang kami sa school. Di ba? Minsan kasi may mga reflection at ibang klase ng mga tatay na pinagdaanan dito sa Pilipinas at sa iba't iba. Pero ang pinaka nais na i-portray ng pinaka-father figure dito is a loving father that na laging nandoon, parang i-receive ka, kausapin ka, i-invite ka, proteksyonan ka, at mahal na mahal ka sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Kaya sa lahat ng natutunan natin sa solas, about kay Jesus, pinatawad ka, ayan, tanong, nakikipag-usap ka na ba sa Diyos? Kamusta na yung prayer life mo? Kamusta na yung iyong binigyan ka ng biyaya ng Diyos na access 24 hours, 24/7. O basta every day.
Pwede ka nang makalapit sa Panginoong Diyos. Pwede mo siyang kausapin dahil pinatawad ka na niya. Wala na yung guilt. Wala na yung sin. Tapos anong ginagawa natin? Hindi natin naiintindihan yung privileges na meron ng isang mananampalataya. Kaya alam niyo, sabi ng scripture, kaya ka daw wala ngayon kasi hindi ka humihingi until now sa Panginoong Diyos. Pero tanggalin niyo yung context ng parang idea na material na gusto mo. Kailangan mong lumapit at mag-commune sa Panginoong Diyos. Sa Diyos na dati hindi mo siya malapitan dahil nakakatakot ang pwede niyang gawin sa iyo. Kaya kanyang patayin na ikaw ay lumapit ng hindi karapat-dapat. Pero dahil kay Kristo, nandoon yung access mo. Pwede ka nang makipag-usap at makipag-commune sa Panginoong Diyos. Kaya earthly, humanly, father figure yung pinapakita dito. Kasi pagpapakita ito na ini-invite ka. It is invitational. Para nandoon yung intimate na relationship mo sa Panginoong Diyos. Could you imagine? Sa lahat ng mga natutunan natin sa Five Solas, yung grasya, pinili ka from the foundation of the world, napaka-imposibleng hindi ka magpe-pray. Paano mo masasabi na Christian ka na hindi ka nagpe-pray? Samantalang litaw na litaw yung grace of God na ipinakita niya sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya ang point ko ay ito, ang pinakamahalagang gantimpala ng panalangin ay ang maranasan ng presensya ng Diyos ng mga taimtim na naghahanap sa Kanya higit lalo sa lihim o pribadong lugar ng pananalangin. Huwag kang pumasok sa panalangin ng dahil lamang sa lahat ng mga pangangailangan mo. Kailangan maintindihan ng mga mananampalataya na ang pinaka-reward ng panalangin ay ang Diyos na nagpatawad sa iyo ay willing na at bukas na gusto kang kausapin, gusto kang i-instruct, gusto kang turuan, gustong iayos ang iyong buhay at gusto niya makipagniig ka sa Kanya. Ang priority ng prayer ay mag-commune sa lahat ng kanyang mga pinili at niligtas. Alam niyo ba na hindi naman tayo, yung presensya natin, nare-realize niyo ba yun na hindi kailangan ng Lord ang presensya natin. Pero kailangan maintindihan ng mga mananampalataya at ng mga tao na ang presensya ng Diyos ay desperadong kailangan natin sa bawat araw ng ating buhay. Dahil hindi tayo magsusurvive nang wala ang Diyos sa ating buhay. Ang pananalangin. Amen? Kaya ang hamon ko sa inyo ngayon, mga kapatid, siguro nai-enjoy mo ang answered prayers. Madaling mag-amen. Oh, thank you, Lord. Sinagot mo yung prayer ko. Pero ang susunod kong tanong, nai-enjoy mo ba ang prayer kahit wala pang answer? Nag-i-enjoy ka ba sa spending mo ng time sa Diyos na nagligtas sa iyo? Nagki-create ka ba ng time para kausapin siya at maintindihan siya? Bakit nangyayari itong mga bagay na ito? Hindi puro hingi. Ang pinaka-priority natin bilang mananampalataya ay makipagniig sa isang buhay na Diyos. Kaya ipursu mo ang panalangin para ikaw ay mag-grow sa iyong pagkaunawa sa Panginoong Diyos. Amen po? Ito yung gustong sabihin ng Panginoong dito sa 2 verse na ito. Tanggihan mo yung self-glorification, parang itanggalin mo lahat ng nakabalagbag dyan. Mag-focus ka sa Panginoon Diyos na nag-i-invite sa iyo at ito ay ang iyong Ama. Magkaroon ka ng makabuluhang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Amen? Alam niyo po, nung American Civil War, kapag merong nagdidigmaan na magkakaibang mga puwersa, ang mga military commanders,
ay wala pang mga cellphones noon at mga advanced na mga telepono. Alam nyo kung saan sila nagre-rely kapag ka merong mga digmaan at kung paano sila nagko-communicate. Nagko-communicate sila sa tinatawag na telegraph lines, yung ganun. Kasi nandun yun, pero nakalinya yun. Ganun. Ang pag nagkakaroon ng mga ganitong mga battle, minsan matatalino yung magkabilang puwersa at yung mga enemies ng kabilang puwersa, alam nila na nagko-communicate para makakuha ng reinforcement yung kabila. Kaya ang gagawin ng kanilang kalaban, puputulin nila yung telegraph lines na yun na pwedeng makapaghatid ng communication at mensahe para makapagpadala ng support sa kanila. And then, pag nangyari yun at nakat yung lines, sigurado matatalo yung mga sundalo na ito. At ang isa sa mga makikita natin dito, delayed yung communication, magkakagulo yung walang communication dahil pinutol yung lines, mamimiss nila yung opportunities, at mahahantong sa isang pagkalugmok at isang talunan na sa digmaan. Ganito natin dapat makita ang isang panalangin, mga kapatid. Simula nung niligtas ka ng Panginoong Diyos, nagbukas ang isang access natin sa tunay at buhay na Diyos. Pwede na tayong makapag-commune, pwede tayong maglabas ng lahat ng hinaing natin, lahat ng pwede mong sabihin, pwede kang lumapit ng merong intimate na relationship, hindi ka na pwedeng matakot dahil niligtas ka na niya, pwede kang matuto sa kanya. Imagine niyo, ewan ko kung paano ko ito ibibigay. Nakapanood na kayo ng Marvel? Hindi pa. Napanood niyo yung Avengers? Natatawa ako kasi may isang segment doon, pagod na si Captain America, kakabugbog ni Thanos. Sabi niya wala pa ba yung reinforcement? Mamamatay na siya, tapos naghihingalo na sila Iron Man. Tapos last lap ng kanilang mga buhay. Nagulat siya. Wala pa ba? Sige, ready na silang mamatay. Tapos biglang merong isang bilog na gumaganon. Alam mo yung bilog na gano'n, yung parang teleport ni, sino nga yan? Si Doctor Strange. Isang teleport. Tapos yung teleport na yun, nasundan ng madami. Alam niyo kung para saan yun? Kasi dinadala ng mga teleport na yun, yung mga support system nila Captain America. Naglalabasan doon. Tan-tanan! Andito na kami. Yari si Thanos. At minsan pag naalala ko yung picture na yun, ganun yung klase ng access na meron ang isang mananampalataya para mag-survive at para mag-persevere sa kanyang buhay. Hindi yung portal, kundi yung access ng pananalangin na itinuturo ng Panginoong Hesus dito sa atin. Amen? Minsan, hindi natin na-enjoy ang pananalangin because nasa isipan natin, it is a waste of time. Sayang yung panahon, sayang yung oras. Pero hindi natin naiintindihan na nasasayang ang ating minuto at oras ng ating buhay kapag wala ang pananaw na hindi tayo makakapanalangin sa Panginoong Diyos. Amen po? Meron ka ng access sa Diyos. Tanggihan mo yung self-glorification na nararanasan sa iyong buhay. Kailangan mong i-pursue yung pakikipagniig sa Panginoong Diyos dahil bukas ang panalangin sa lahat ng mananampalataya. Amen po? Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa inyo pong makapangyarihang salita. Salamat sa pagre-remind niyo po sa amin. Lord, madalas ito yung hindi namin priority ang panalangin. Dahil minsan, may mga times na nasa isipan namin, natatakot kami dahil may mga ginawa kaming kasalanan at di mo kami maririnig. Pero ang sinasabi niyo po, Panginoon, bukas at merong access, Panginoon, ang panalangin at ang lahat ng mga pinatawad ninyo po
At nakakalapit kami hindi sa aming mga kakayahan, kundi kay Kristo. Anytime, anywhere, makakalapit kami, makakapagsabi kami sa iyo, Panginoon. Pwede kaming ma-enjoy namin ang inyong kapangyarihan, ang inyong pong presensya dahil ito yung pinaka greatest gift na meron kami na hindi pwedeng mawala sa amin ng mga niligtas nyo. Salamat, Panginoon. Tulungan niyo po kaming maibaon ito sa puso at isipan namin na pwede kaming lumapit, pumasok sa inyong presensya dahil sa Panginoong Hesus. Tulungan niyo po kami sa struggles namin, Panginoon, sa aming mga pride, sa aming mga sarili na namumutawi sa aming pong mga puso. Tulungan niyo po kami na ikaw, Panginoon, na maging prioridad ng amin pong puso, ng amin pong isipan, at ng amin pong iglesia na ito, Panginoon, para dalhin mo kami sa naisin niyo po. Lord, we praise you, we give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen.